Ang buhay sa mundong ito ay puno po ng hiwaga at pagsubok. Hindi kasi tayo magiging matatag kung hindi tayo dadaan sa matinding pagsubok. Kaya lang minsan yon din ang nagiging dahilan kaya tayo pinanghihinaan ng loob, pati na ang pananampalataya sa Poong may kapal. Pero hanggang kailan nga ba tayo dapat magpakatatag? Hanggang kailan tayo dapat kumapit sa pag-asang hindi na natin nararamdaman pa? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa iyo at sa mga nakatutok sa atin. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Beth. 26 years old at isang public teacher dito sa La Union. Masugid nyo rin po akong tagapakinig kahit noong nag-aaral pa lamang ako sa college. Sa trabaho kasi namin ay medyo nakaka-stress talaga, lalo na ang paggawa ng mga report at lesson plan. At ginagawa ko na rin talagang libangan at stress reliever ang pakikinig dito sa inyong YouTube channel. Sobrang nag-e-enjoy talaga akong makinig sa inyo, lalo na sa mga sulat na inyong binabasa. Pero ang paborito kong parte talaga kapag tungkol sa katatakutan ng sulat na inyong binabasa. Sa totoo lang kasi, Papa Dudut, ay meron din akong sarili kong experience ng katatakutan. Kaya alam ko na nangyari talaga ang mga bagay na yon sa totoong buhay. May iba lang talaga na mahirap paniwalaan, lalo na kung hindi mo ito na-experience. Pero hindi ko pipilitin na mga ka-online natin na maniwala sa sulat ko na ito. Bahala na kayong manghusga kung sa tingin niyo ba ay nangyari ito o hindi. Basta ang gusto ko lang ay makapagbahagi ako ng nangyari sa buhay ko. Bata pa lamang ako ay pangarap ko na talagang maging isang guro, Papa Dudut. Gusto ko na makatulong sa mga kabataan na nahihirapan sa buhay o kaya ay naliligaw ng landas. Nagsimula ang pangarap na yon dahil sa favorite teacher ko na si Ma'am Katrina. Nang maghiwalay kasi ang mga magulang ko noong elementary, Papa Dudut, nawalan ako ng interes sa pag-aaral at napabayaan ko yon. Napansin yon ni Ma'am Katrina at siya ang nag-comfort sa akin. Sinabi niya na may mga mabibigat at malulungkot na pangyayari sa buhay natin na mahirap intindihin minsan. Pero may malalim na dahilan. At kailangan ko raw na magpakatatag at palaging magdasal para maliwanagan ang isipan. Mula noon, Papa Dudut, kahit papaano ay gumagaan ang pakiramdam ko dahil sa mga sinasabi ni Ma'am Katrina. Yon ang dahilan kung bakit naging favorite teacher ko siya. Kaya lang ay sadyang maikli ang buhay dahil nabalitaan ko na may stage 3 breast cancer pala si Ma'am Katrina. At hindi nga nagtagal ay nalaman ko na namatay na rin siya. Naiiyak ako noon at nangako ako na balang araw ay magiging kagaya niya ako, Papa Dudut. Dala ko ang pangako at pangarap na yon hanggang sa mag-college ako, Papa Dudut. Mano po, Mama? Wika ko nang makalapit ako kay Mama. Kawaan ka ng Diyos, anak. Bakit parang ginabi ka na yata ngayon? Ang pag-uusisa niya. Mag-aalas 8 na rin kasi ng gabi noon nang makarating ako sa bahay namin. Ang dami po kasi naming inayos na libro sa library kanina. Kailangan naming tapusin ang mga yon. Kasi ibang office naman po ang lilinisin namin bukas. Sagot ko naman. School assistant kasi ako noon sa college kaya ginagabi na rin talaga ako madalas ng uwi. Labandera lang si Mama at panganay ako sa 4 na magkakapatid kaya medyo gipit din talaga kami sa pera. Gusto na nga noon ni Mama na huminto ako sa pag-aaral pero ako ang nagpupumilit na magka-college ako. Pinaghain na ako ni Mama noon ng pagkain sa lamesa. Gutom na rin ako kaya kaagad na ako nagsimulang kumain. Tulog na raw ang mga kapatid ko dahil maaga silang papasok bukas sa eskwelahan para sa school program nila. Anak, baka may extra ka na pera dyan? Medyo nahihiyang wika ni Mama. Para saan po, Mama? Tanong ko.
Follow-up check-up kasi ng kapatid mo next week para sa sakit niya sa bato. May pera na akong pampacheck-up kaya lang baka kulangin yon para sa mga gamot na kailangang bilhin. Sagot naman ni mama. Medyo short pa kasi ako ngayon Pero baka po magawan ko ng paraan pero hindi po ako nangangako. Wika ko naman. Hay, bakit kasi ngayon pa tayo nagipit ng ganito? Sa tingin ko kailangan na talagang lapitan ng papa mo para… Hindi niyo po gagawin yan mama. Hindi po tayo hihingi ng tulong kay papa. Putol ko sa mga sinasabi ni mama. Pero Beth, anak din naman ng papa mo ang mga kapatid mo, may responsibilidad pa rin siya sa inyo. Giit naman ni mama. Mula po nang umalis siya sa bahay na ito at pinagpalit niya tayo sa ibang babae, kinalimutan ko na po na may tatay pa ako. Kaya dapat ganoon na rin ang gawin ninyo dahil si papa naman ang umalis para iwanan tayo. Huwag po kayong mag-alala. Gagawa na lang po ako ng paraan para magkapera. Basta huwag po kayong hihingi ng tulong sa kanya mama. Pagmamatigas ko pa. Nasa grade 3 ako nang mapansin ko noon ang madalas na pag-aaway ni na mama at papa. Sugalero at babaero kasi si papa tapos madalas pa niyang sakta noon si mama. Siyempre bata pa lamang ako noon at walang ibang magawa kung hindi ang umiyak sa tuwing makikita ko silang ganon. Hanggang sa iwan na nga kami ni papa noong nasa grade 4 na ako. Tandang-tanda ko pa ang araw na yon, Papa Dudut. Ang pagmamakaawa ni mama kay papa na huwag kaming iwanan nito. Ang pagluhod ni mama at pagyakap sa mga binti ni papa. Pinigilan pa niya ito na lumabas ng pinto ng bahay namin at iyak lamang ako ng iyak noon habang ang tatlong kapatid ko na nasa loob ng kwarto ay umiiyak din. At nang makita ko na tinadyakan ni papa si mama ay hindi ko na napigilan pa ang sarili ko na lumapit na sa kanila. Papa, tama na po. Huwag niyo pong saktan si mama. Umiiyak na sabi ko habang nakapagitan sa kanilang dalawa. Arman, please. Huwag ka nang umalis. Huwag mo kaming iwanan ng mga anak mo. Pagmamakaawa pa ni mama. Hindi na nga kita mahal, Mirna. Naiintindihan mo ba yon? Hindi na kita mahal. Matigas na sabi ni papa bago muling itinulak si mama nang lapitan siya na nito. Tuluyan nang hindi nagpapigil si papa. Dahil wala nang nakahawak sa mga binti niya ay dire-diretso na siyang umalis sa bahay namin. Arman, parang awa mo na. Bumalik ka dito, bumalik ka. Pagpalahaw pa ng iyak ni mama pero hindi man lang lumingon si papa sa amin. Tatayo pa sana si mama para sundan si papa pero kaagad akong yumakap sa kanya habang wala ring tigil ang pagdaloy ng mga luha mula sa mga mata ko. Mama, hayaan niyo na po si papa. Hayaan niyo na po siyang umalis. Kung hindi na tayo mahal ni papa, hayaan na lang natin siyang umalis. Hindi natin siya kailangan sa buhay natin, mama. Hayaan na lang po natin si papa. Giit ko kay mama. Sa murang edad, Papa Dudut, ay nagtanim na ako ng malaking sama ng loob kay papa. Lalo na nang malaman ko na masaya na siya kasama ang bago niyang pamilya. Kaya nga mula nang umalis siya sa buhay at bahay namin ay sinabi ko sa sarili ko na kailanman ay hindi na kami hihingi pa ng tulong sa kanya. Hahayaan na namin siyang umalis sa buhay namin at iyon nga ang nangyari at ginawa ko. Nang maging mabigat ang buhay namin, nang magkolehiyo ako dahil nag-aral din ang mga kapatid ko ay pinasok ko na rin po ang pag-working student, Papa Dudut. Grabe ang mga pinagdaanan ko noon dahil may oras na halos hindi na kakayanin ng katawan ko ang puyat at pagod. Nasa 4th year ako na magkaroon ako ng 2 subject na incomplete ang final grade. Halos maglupasay ako sa matinding lungkot dahil hindi ako makakapag-marcha sa stage dahil doon. Gustong-gusto ko na talagang sumuko pero muli akong nagpakatatag. Alam ko kasi na hindi kami pwedeng sumuko ni na mama. At mas lalong hindi rin ako pwedeng sumuko kaya naman pilit ko pa rin kinaya ang lahat. Mas nagpakasipag na lamang ako sa pagtatrabaho at pag-aaral noon. Sa awa ng Diyos ay nakapagtapos rin ako ng pag-aaral ko, Papa Dudut. Sa wakas anak ay
Nakagraduate ka na rin. Naluluhang wika ni mama nang makauwi kami sa bahay pagkatapos ng graduation ceremony namin. Oo nga po mama, hindi ko akalain na mangyayari po ito. Sagot ko naman na naluluha na rin. Pilit ko talagang ginapang ang sarili kong pag-aaral noon kahit parang ang daming humihila sa akin pababa. Nang unang beses rin ako magkaroon ng incomplete na final grades, akala ko ay katapusan na ng mundo ko para sa akin at sa pamilya ko. Akala ko ay hindi ko na malalampasan pa ang mga pagsubok na dumarating sa buhay ko. Mabuti na lang at hindi ako sumuko at hindi rin ako sinukuan ni mama noon. Sobrang proud talaga ako sa iyo anak. Kasi ikaw ang palaging sumasalo ng mga responsibilidad dito sa bahay. Minsan nga nahihiya na ako kasi ako naman talaga ang dapat na gumagawa noon pero inaako mo na ang halos lahat. Maiyak-iyak pang wika ni mama. Mama, ginagawa ko lang po ang responsibilidad ko bilang panganay kaya hindi niyo po kailangan na mag-guilty. Naging mabuti rin po kayong magulang sa amin ng mga kapatid ko at ginampanan po ninyo ang pagiging magulang ninyo kahit mag-isa lamang kayo na kasama namin. Hindi kagaya ni Papa na hinayaan na lang po talaga tayo makaranas ng hirap. May hinanakit na wika ko. Beth, sana mapatawad mo pa rin ang papa mo, ang sabi naman ni mama. Paano ko po patatawarin ang taong hindi naman humihingi ng tawad? At kahit na humingi pa siya ng kapatawaran sa atin, hindi ko po ibibigay yon sa kanya dahil mula nang umalis siya sa bahay na ito, pinatay ko na rin siya sa alaala ko. Pagmamatigas ko pa. Palaging sinasabi noon ni mama na dapat ay inaalis ko ang galit dito sa dibdib ko, Papa Dudut. At pakiramdam ko ay kailanman ay hindi na yon mangyayari pa. Kasi nang dahil sa pag-abandona sa amin ni Papa noon ay nakaramdam kami ng hirap ni mama at ng mga kapatid ko. Kaya kailanman ay hindi ko siya mapapatawad. Papa Dudut, alam ko noon na hindi pa sa pagtatapos ng pag-aaral matatapos ang lahat ng mga pagsubok ko. Simula pa lamang yon ang mga bagong hamon sa buhay. Kaya habang nagre-review ako para sa board exam ay nag-part-time job muna ako sa barangay hall namin. Hindi kasi pwede na tumigil ang pagpasok ng pera sa bahay dahil kahit kailan hindi tumigil ang mga gastusin namin sa pamilya ko. Wala na rin kasing ibang aasahan si mama sa bahay namin kung hindi ako lamang. Kaya naman minabuti ko na rin na magtrabaho na kaagad noon kahit na part-time lamang. Dumating ang araw ng board exam, kabado pero hindi susuko. Yon ang nasa isipan ko. At sa pangalawang pagkakataon ay pinakinggan ng Diyos ang ipinagdarasal ko na makapasa sa board exam. Karen, maglabas ka muna ng juice sa sala at mag-aayos lang ako ng tinapay dito kasi ubos na rin yung nandun. Utos ko sa nakababata kong kapatid. May munting salo-salo sa bahay namin dahil sa pagkapasa ko sa board exam. Dumating ang ilang mga kamag-anak at kaibigan namin para makisaya sa selebrasyon na yon. Sige po ate, sagot ni Karen na pumunta na sa may sala at dala ang malaking pitsil ng juice. Nagpapalaman ako ng tinapay noon nang biglang may pumasok sa kusina na lalaking hindi ko inaasahan na makikita ko. Beth? Anak? Wika ng lalaking hindi katangkaran, moreno, malalim ang wrinkles sa muka at marami ng puti ang buhok niya. Ang muka ng lalaki na kahit napakatagal ko nang hindi nakikita kailanman ay hindi ko makakalimutan, pati na ang sugat na iniwan niya sa puso ko. Anong ginagawa mo dito? Matapang natanong ko sa kanya. Anak, dumating ang papa mo para batiin ka. Ang wika ni mama na pumasok na rin sa kusina. Nakangiti ang mga labi niya pero may pag-aalinlangan sa mukha niya. Congratulations sa pagkapasa mo sa board exam. Natutuwa ako kasi umalis ka na. Hindi ko kailangan ng pagbati mo na yan. Matigas na putol ko sa mga sinasabi ni Papa. Beth, sorry kung ngayon lang ako pumasok dito sa inyo. Sana maintindihan mo na nagsisisi na ako sa ginawa ko sa inyo ng mama mo. Medyo naluluhang wika ni Papa.
Nagsisisi? Talaga? Bakit mo naman biglang naramdaman yan? May sakit ka ba? Mamamatay ka na ba kaya nandito ka ngayon? Pigil ang galit at luha na tanong ko sa kanya. Beth, ano ba? Huwag mo ngang bastusin ang ganyan ng papa mo. Saway naman sa akin ni mama. Bakit mama? Hindi ba ang mga taong nagsisisi sa kasalanan nila yung malapit ng mamatay? Baka ganon din yung lalaki na yan. Baka malapit na siyang mamatay kaya siya nandito sa ngayon. Wika ko pa. Beth, ano ba? Sumusobra ka na. Galit na saway pa ulit ni mama. Mirna, hayaan mo lang si Beth sa mga sinasabi niya. Ako naman talaga ang mali dito kaya naiintindihan ko ang galit na nararamdaman niya sa akin. Kalmadong wika ni Papa. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Wala naman talaga kayong naiintindihan kasi kahit kailan hindi nyo pinagdaanan ang mga hirap na dinanas namin ni na mama at ng mga kapatid ko mula nang iwanan nyo kami. Bakit ba kasi nandito pa kayo? Para lang po sa kalaman ninyo ha, matagal na kayong patay para sa amin ang mga kapatid ko kaya umalis na kayo. Dahil kaya kong iahon ang pamilya na ito sa hirap kahit na wala na kayo sa buhay namin. Tandaan nyo yan. Pagtataboy ko pa kay Papa. Muli pa akong sinaway ni Mama sa mga sinabi ko, Papa Dudut. At dahil nakita ko na naiiyak na si Mama noon ay umalis na lamang ako ng kusina para hindi na lumaki pa ang gulo na yon. Hindi ko alam kung bakit ang dali para kay Mama na kausapin ng ganon si Papa. Pagkatapos ng hirap ng mga pinagdaanan namin dahil sa pag-iwan ni Papa ay para bang bigla na lamang niyang kinalimutan ang lahat ng yon. Pero ganon pa man ay hindi ko aalisin sa isipan ko ang ginawang pag-iwan ni Papa sa amin noon. Siya ang dahilan kung bakit kami naghirap. Si Papa ang nag-iisang dahilan kung bakit lumaki ako na parang pasan ng buong daigdig sa bigat ng responsibilidad ko sa buhay. Kaya tinatak ko sa isipan ko na hindi ko ibibigay sa kanya ang hinihingi niyang kapatawaran dahil hindi na rin naman maibabalik pa ang nakaraan na pinagdusahan namin ng dahil sa kanya, Papa Dudut. Pagkatapos kong itaboy si Papa paalis sa bahay ay hindi ko na ulit siya nakita pa. Ayos na rin yon para sa akin kasi alam ko na hindi na rin namin siya kailangan sa buhay namin. Ilang araw din kaming hindi nagkibuan ni Mama sa bahay at ramdam ko na sumama talaga ang loob niya sa akin. Ganon din naman ako sa kanya, Papa Dudut. Kasi imagine na sinaktan at iniwan na siya ni Papa noon. Pero parang napakadali lang sa kanya nakalimutan ang lahat. Kahit na hindi niya sabihin sa akin ay alam ko na napatawad na niya noon si Papa. Ilang linggo lang ang lumipas nang magkausap na ulit kami ni Mama. Hindi lang namin pinag-usapan pa ang kahit na anong bagay na tungkol kay Papa dahil alam ko na sa pagtatalo lamang yon mauuwi. Nagsimula na rin ako mag-apply ng trabaho hanggang sa matanggap ako sa isang public school. Nakakakaba kasi yon talaga ang simula ng pagtupad ko sa mga pangarap ko. Yung makapagturo sa mga bata at maging isang ganap na teacher. Filipino subject ang hawak ko at puro nasa third year sa high school ang mga estudyante ko. Mabait naman sila pero meron ring pasaway paminsan-minsan at hindi naman kasi siguro mawawala yon. Pero masaya ako na nagagampanan ko ang responsibilidad ko bilang teacher nila. Oh, 7:00 na eh. Bakit wala pa yung mga estudyante ko dito sa loob ng classroom? Nagtatakang bulong ko nang makapasok ako sa classroom ko. Nandun kasi ang bag nila pero wala ni isang estudyante sa loob. Saan kaya nagpunta ang mga yon? Hay nako, ayusin ko na lang muna itong mga gamit ko. Napapailing na wika ko. Tumuloy na ako sa lamesa ko bago nagayos ng mga class records na dala ko. Nasa kalagitnaan ako ng pag-aayos nang may tumugtog na masayang instrumental music. Kasunod ng isa-isang pagpasok ng mga estudyante ko sa loob ng classroom namin. Bawat isa ay may hawak na isang piraso ng rosas at ang dalawang pinakahuling pumasok ay may dala namang cake at cassette tape kung saan ay nanggagaling ang musikang umiere
sa loob ng classroom. Happy Teacher's Day, Ma'am Beth. Masaya at sabay-sabay na bate ng mga estudyanteng nasa harapan ko. Isa-isa pa silang nagsalita ng mga mensahe nila para sa akin kasunod ang pagbibigay nila ng mga bulaklak. Hindi ko natuloy napigilan ang sarili ko na maluha. Grabe naman kayo. Hindi niyo naman kailangan na gawin pa ito. Naluluha kong wika. Siyempre kailangan namin mag-effort ng konti para sa paborito namin teacher. Sagot naman ni Cecil, ang class president ng classroom namin. Saka papasalamat na rin po namin to kasi sa lahat ng mga naging teacher namin, kayo po talaga ang pinakamabait. Ang sabi naman ni Kenneth. Totoo po ang sinasabi ni Kenneth, ma'am. Ramdam po namin ang concern at pagmamahal ninyo para sa amin ang mga estudyante ninyo. Ang singit naman ni Henry. Kayo talaga, binobola niyo pa rin ako. Pero salamat ha. Sobrang na-appreciate ko ang surprise na ginawa ninyo para sa akin. Naluluha pa ring wika ko. Hindi ko masasabi, Papa Dudut, na ako ang pinakamabait na teacher sa school namin. Siguro isa sa mga pinakamabait. Nagagalit din naman ako kapag may mga pasaway kagaya ng labis na pag-iingay sa loob ng classroom. Pero palagi rin akong nakikinig sa mga personal nilang problema na gusto nilang sabihin sa akin. Gusto ko kasi na bawat estudyante ko ay nauunawaan ko. Gusto ko na papasukin nila ako sa buhay nila, hindi lang bilang isang teacher kung hindi bilang pangalawang magulang nila. Kaya ginagawa ko talaga ang lahat para maging kampante ang buong klase ko sa akin, Papa Dudut. Nang sumunod na taon ay ako pa rin ang naging advisor nila. Kaya naman tuwang-tuwa ang mga bata pati na rin ako. Napalapit na rin kasi ang loob ko sa kanila kaya nag-e-enjoy talaga ako sa pagtuturo ng dahil sa kanila. Ma'am, una na po ako sa inyo na umuwi. Paalam sa akin ni Cecil, kami na lang ang dalawa noon sa loob ng classroom at nag-aayos na rin ako ng mga gamit ko. O sige, ingat ka sa pag-uwi mo, ang billing ko sa kanya. Salamat po ma'am, ingat din po kayo. Bye po. Tugon ni Cecil bago lumabas ng classroom. Tumayo na rin ako mula sa upuan at sinimulang burahin ang nakasulat sa blackboard. Nang mapahinto ako sa ginagawa ko. Bigla na lang kasi akong nakaramdam ng malamig na ihip ng hangin sa may bato ko. Kasunod ang saglit na pagpatay bukas ng ilaw sa loob ng classroom. May narinig din ako na mga sitsit na hindi ko alam kung saan ang gagaling. Ma'am! Halos mapatalon ako mula sa kinakatayuan ko sa biglang sigaw na yon ni Cecil. Grabe ka Cecil, ginulat mo naman ako. Napapailing na wika ko habang sapo ang dibdib ko na malakas ang tibok. Nako sorry po ma'am. Tinatawag ko po kasi kayo pero hindi kayo lumilingon kaya nilakasan ko na po ang boses ko. Pagpapaumanhin ni Cecil. Ayos lang pero bakit bigla kang bumalik dito sa classroom? Nagtatakang tanong ko. Nakalimutan ko po kasi itong wallet ko dito sa desk. Binalikan ko lang po. Sige po ma'am, alis na po ako. Bye po ulit, muling paalam niya sa akin. Mas binilisan ko na lamang ang kilos ko dahil napansin ko na medyo dumidilim na rin sa labas. Ayoko pa namang abutan ng gabi sa pag-uwi. Pagkatapos kong maayos ang mga gamit ko ay lumabas na ako at kinandado ang pinto ng classroom ko. Dumaan muna ako sa classroom ng co-teacher kong si Grace dahil siya ang madalas kong kasabay na umuuwi. Magkalapit lang kasi ang bahay namin kaya naman iisang tricycle lang ang madalas na sinasakyan namin. Nakita kong bukas pa ang ilaw ng classroom niya. Nandun siya sa lamesa niya at may isang estudyanteng babae na nakaupo sa katapat niyang upuan. Mukhang busy pa siyang mag-sermon sa estudyante niya. Kumatok na lamang ako saglit at nang tumingin sa akin si Grace ay sumenyas ako na sa labas na lamang ako maghihintay. Tumango naman siya bilang tugon. Hindi naman ako matagal na naghintay sa labas ng classroom. Hindi rin nakakainip kasi pinagmamasdan ko ang ibang estudyante na naglalakad palabas ng school. Ang iba sa kanila ay para ring mga bata na nagtatakbuhan. Napapangiti pa nga ako noon nang biglang mapako ang tingin ko sa may puno. Para kasing bigla na lang akong may nakita na nakasilip doon. Kalahating mukha lang yon at ang kanyang sarili ay nakatago na sa malaking katawan ng puno.
Hindi ko alam kung bakit pero unti-unting tumaas ang balahibo ko sa katawan lalo na nang muling sumilip ang mga matang hindi ko masyadong maaninag ang itsura ng mukha. Beth, sorry natagalan ako ha, ang wika ni Grace na tinapik pa ako sa balikat. Napapitlag naman ako bigla bago humarap sa kanya. Nanlaki ang mga mata ko noon at mabilis ang tibok ng dibdib ko. Oh, anyari sa'yo? Bakit parang gulat na gulat ka dyan? Nagtatakang wika ni Grace. Ha? Wala, tugon ko. Bumalik ang tingin ko saglit sa puno pero wala na doon ang nakakubling babae. Wala pero pinagpapawisan na yung noo mo, pansin pa niya. Noong ko lamang naramdaman na may namumuo nang pawis sa noo ko na kaagad kong pinunasan. Pasensya na kung natagalan ako ha, nag-check pa kasi ako ng mga test paper. Wika niya na sinarado na ang pinto kasunod ang gate. Teka, bakit kinakandado mo na yung gate? Hindi ba may estudyante pa sa loob? Nagtatakang tanong ko. Estudyante? Wala na no, wika naman ni Grace. Meron yung kausap mo kanina bago ako kumatok at kumaway sa'yo. Nakaupo pa nga siya dun sa may kaharap mo na upuan. Giit ko pa. Beth ha, huwag mo akong tinatakot. Nakauwi na yung mga estudyante ko bago ka pa dumating. Kaya ako na lang ang mag-isa sa classroom kanina. Ang wika naman niya. Muling binalot ng kilabot ang katawan ko dahil sa mga sinabi niya. Sigurado kasi ako na may kasama talaga siya sa loob ng classroom. At dahil nagkakatakutan na kaming dalawa ay nagkayaan na lamang kaming kumain muna sa malapit na tapsihan bago kami umuwi. Alam mo, bago ka pa dumating sa school matagal na naming nararamdaman na may kakaiba talaga niyan sa school na yan. Wika pa ni Grace. Paanong kakaiba? Nagtataka namang tanong ko bago sumubo ng kanin. Kakaiba, yung medyo nakakatakot. Alam mo na yun, wika naman niya. Ikaw ba wala ka bang nararamdaman sa classroom ninyo? Tanong ni Grace. Wala naman, parang normal lang. Tanggi ko kahit na meron naman talaga. Ano ba kasi yung nakita mo kanina sa classroom ko? Muling tanong niya. Parang babae na naka-school uniform. Nakaupo siya sa may kaharap mong upuan at nakatingin siya sa'yo. Kwento ko. Talaga? Nakatingin siya sa akin? Medyo kinakabahang tanong ulit niya. Oo, kaya akala ko talaga magkausap kayong dalawa. Kasi nakaupo lang siya dun sa harap mo tapos parang titig na titig pa sa'yo. Kwento ko pa. Ano ba yan? Kinikilabutan na tuloy ako lalo na sa mga kinikwento mo. Bilisan na nga lang natin kumain kasi parang gusto ko nang dumaan muna sa may simbahan bago umuwi. Wika pa ni Grace. Pagkatapos naming kumain ay dumaan na rin kami sa may simbahan, Papa Dudut. Pati kasi ako ay kinikilabutan na rin ng mga oras na yon. Medyo naniniwala kasi ako sa mga kwentong kababalaghan. Pero sigurado naman ako na malakas ang pangontra sa kanilang maitim na kapangyarihan ang dasal sa puong may kapal. Kaya iyon ang ginawa ko bago ako umuwi. Kaya lang mula noon ay napadalas na ang pagpaparamdam sa akin ng kung anumang nilalang na yon. Sa loob ng classroom at minsan pa ay nadadala ko sa loob ng bahay namin mismo. Malamig ang pakiramdam ko nang imulat ko ang mga mata ko. Naramdaman ko na nakahiga ako noon sa sofa sa may sala ng bahay. Nakatulog pala ako doon at nakita ko rin ang orasan na nakasabit sa may dingding na mag-aalas 3 na ng madaling araw. Babangon na sana ako nang bigla kong maramdaman na hindi ko maigalaw ang buong katawan ko. Na hindi ko maipilig ang ulo ko. Para ba akong naninigas sa kinahihigaan ko? Gusto kong sumigaw pero parang naninigas din pati ang mga dila ko. Beth, bulong ng isang hindi pamilyar na boses sa akin. Naging malikot ang mga mata ko dahil yun lang ang kaya kong ikilos ng mga oras na yon. Bumilis ang tibok ng puso ko nang may maaninag akong babae na naglalakad palapit sa akin. Hindi ko makita ang mukha niya habang patuloy siyang naglalakad palapit sa akin. Umikit ako ng mariin ng halos isang hakbang na lamang ang layo niya mula sa akin.
Kasunod ang pagbigkas ko ng temtim na panalangin. Ilang saglit pa ay habol ang hininga na napabangon na ako mula sa sofa. Inilibot ko ang tingin ko sa buong sala at wala na yung babaeng dapat ay palapit sa akin. Pero naiwan sa dibdib ko ang malakas na kaba ng dahil sa kanya. Papadudot na pag-alaman ko na sleep paralysis ang tawag sa nangyari sa akin ng madaling araw na yon. Grabe ang kilabot na dala noon sa akin pero naiisip ko na lamang na stress lang siguro ako sa trabaho. Mabuti na lamang at hindi na yon muling naulit pa. Bago mag second grading ay nagkaroon naman ako ng bagong estudyante sa klase ko. Alexa ang pangalan niya. Mabait siya, matalino, maganda at masiyahin. Nagkaroon nga rin kagad siya ng mga kaibigan sa classroom namin at siguro kasi ay approachable talaga yung bata. Maganda ang nasimulan niyang grades noon kaya lang nang mag third grading na kami ay napansin ko na bigla na lang bumaba ang mga grades niya sa subjects. Dahilan yon para kausapin ko siya ng masinsinan. Siguro naman ay alam mo na kung bakit pinaiwan kita rito sa klase ko. Wika ko. Kaming dalawa lang ni Alexa ang nasa classroom noon. Tumango siya bilang tugon at may lungkot sa mga mata niya at wala na ang ngiti na palagi kong nakikita sa mga labi niya. Ano bang problema? Sabihin mo sa akin at baka makatulong ako. Wika ko. Namuon na kaagad sa gilid ng mga mata niya ang luha. Naghiwalay na po kasi sina tatay at nanay. Naiiyak na wika niya. Nang marinig ko yon ay may kung anong kumurot kaagad sa dibdib ko. May bumalik na mapait mula sa nakaraan ko, Papa Dudut. Doon na nagsimulang magkwento si Alexa. Masaya raw silang pamilya lalo na at solong anak siya ng mga magulang niya. Lahat daw ng gusto at pangangailangan niya ay ibinibigay ng mga ito at never niyang naisip na pwede palang mangyari yon sa kanya. Pwedeng mawasak ang masaya nilang pamilya. Hindi ko na malayan, Papa Dudut, na pati ako ay naluluha na rin sa kwento niya. Hindi ko na rin kasi naiwasan na magbalik tanaw sa nakaraan ko. Parang bigla ko na lamang nakita ang sarili ko kay Alexa na paulit-ulit na nagtatanong kung bakit kailangan na mangyari ang mga bagay na yon. Bakit kailangan pa na maghiwalay ang mga magulang namin? Bakit kailangan pang mawasak ang masayang pamilya namin? Sa kabila ng mga tanong ko na yon ay nagawa ko pa ring payuhan si Alexa, Papa Dudut. Sinabi ko sa kanya na lahat ng mga nangyayari sa buhay namin ay may dahilan na minsan ay mahirap intindihin. Ma'am, may isang tanong pa po ako. Wika ni Alexa. Ano yon? Tanong ko. Totoo po ba ang dyablo? Tanong ni Alexa. Ha? Bakit mo naman natanong yan? Alam mo hindi ka dapat nag-iisip ng mga bagay na tungkol dyan. Baka mas lalo lamang maguloy ang isipan mo. Ang payo ko sa kanya. Ang Diyos po, totoo po ba siya? Muling tanong niya na parang hindi pinapansin ang payo ko sa kanya. Totoo ang Diyos, Alexa. Hindi man natin siya nakikita pero sigurado ako na totoo ang Diyos. At kung ano man ang gumugulo sa isipan mo ay magdasal ka lamang sa Diyos ha, para maramdaman mo ang presensya niya sa buhay mo at sa buhay nating lahat. Sagot ko sa kanya. Hindi na nagsalita si Alexa at nakatitig lamang siya sa mga mata ko. Para bang may gusto pa siyang sabihin noon pero hindi niya nagawa na. Hanggang sa magpaalam na siya na uuwi na. Pinayagan ko na rin siya noon at naglakad na siya palabas ng classroom. Pero nagulat ako nang makita ko na lamang bigla ang refleksyon niya sa salamin. Si Alexa na may dalawa at mahabang sungay sa kanyang ulo. Alexa? Tawag ko sa kanya. Napaatras pa ako nang bigla siyang humarap sa akin. Po? Tanong ni Alexa na maamo na ang muka at wala na ang sungay sa ulo. Saglit kong binaling ang tingin ko sa may salamin bago binalik sa kanya. Wala na talaga ang mga sungay. Namalikmata na naman ako. Wala. Mag-ingat ka sa pag-uwi mo.
bilin ko sa kanya. Hindi ko alam Papa Dudut kung bakit napapadalas noon ang pagbamalikmata ko, mapaskul man o sa bahay. Palagi akong may nakikita na hindi ko nagugustuhan. Minsan nga ay may naririnig rin ako. Pero ang pinaka hindi ko makakalimutan sa lahat ay nang muli akong magising ng 3:00 ng madaling araw. Nakahiga lang ako sa kama ko at ayun na naman ang mabigat na pakiramdam ko sa buong katawan ko. Hindi ako makatayo o makakilos at habang pinipilit kong kumilos ay mas lumalakas naman ang boses na tila lumalapit naman sa kinahihigaan ko. Hanggang sa maninag ko na nga siya na naglalakad palapit sa akin. Isang babaeng walang mukha ang nakita ko na naglalakad palapit sa akin. May 2 at mahaba siyang sungay sa ulo niya. Kaagad kong pinikit ang mga mata ko kasunod ng tahimik na pagdarasal. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Pagdarasal ko sa isipan ko. Pero bigla akong napahinto sa ginagawa ko nang may marinig akong mga salita na sa mismong tenga ko ibinubulong. Holy Mary, Mother of Grace, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Nakakapangilabot ng boses na nagdarasal na yon na parabang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Pero ang mas nakapangilabot sa akin ay nang makita ko na ang mukha ng babaeng bumubulong. Nakaupo siya sa gilid ng kama ko at nakangisi ang kanyang maitim na mga labi. Namumula ang kanyang mga mata at hindi ako pwedeng magkamali. Kamukha ko yung babaeng nakaupo sa gilid ng kama ko. Kamukha ko ang babaeng may 2 mahabang sungay sa kanyang ulo. Beth? Mary Beth, gumising ka. Beth! May hinang tampal sa mukha ko ang naramdaman ko kasunod ang boses ni Mama na gumigising sa akin. Kaagad akong napabangon mula sa kama at napasiksik sa sulok. Malagkit ang pawis na nasa mukha at leeg ko. Malakas ang kabog ng puso ko na tila lalabas na mula sa dibdib ko. Medyo kumalma na ako nang makita ko si Mama na nakaupo sa gilid ng kama ko. Sinabi niya na kanina pa raw akong umuungol at umiiyak habang nakapikit ang mga mata ko. Kaya tinampal-tampal na niya ako sa pisngi para magising ako. Tinanong ni Mama kung ano raw ba ang napanaginipan ko pero hindi ako makasagot noon. Hindi ko masabi kay Mama na nakita ko ang sarili ko na mukhang isang demonyo. Papadudod sa paglipas ng mga araw ay mas kapansin-pansin ang pagbabago sa kinikilos ng estudyante naming si Alexa. Kung dati ay aktibo siya sa mga recitation, ngayon ay palagi na siyang tahimik sa mga klase namin. Malayo din ang tingin niya kapag nagdidiscuss ako at para bang may iba siyang iniisip. Mas lalo tuloy bumaba ang mga grades ko noon. Uy Beth, ano nangyari dun sa estudyante mong si Alexa? Bakit bigla na lang siyang naging pabaya sa pag-aaral niya? Usisa ni Grace nang magkasabay kaming kumain ng lunch sa kantin. May family problem kasi sila sa bahay kaya ayun nawawala ng concentration sa pag-aaral, sagot ko naman. Kaya pala parang nagkaroon siya ng tililing? Ang wika naman ni Grace. Anong tililing? Nagtatakang tanong ko sa hindi pamilyar na salita sa akin. Tililing? Yung mahina na yung kapit ng tornilyo sa ulo, parang baliw ganon, sagot naman ni Grace. Ano ka ba naman? Hindi ganyan si Alexa, may problem lang talaga yung bata kaya nag-iiba ang mga kilos niya. Pagtatanggol ko naman kay Alexa. Medyo kakaiba kasi talaga ang mga kinikilos niya palaging tulala. Minsan pa ay nagsasalita ng mag-isa. Ay ewan, wika pa niya. Saglit akong natahimik habang kumakain. Nakita ko si Alexa sa salamin na may sungay sa kanyang ulo. Nakita ko rin ang sarili ko sa ganong itsura at ang sabi nila isa raw yon sa masamang pangitain. Grace, may tanong ako. Naniniwala ka ba sa tinatawag na demonic possession? May pag-aalinlangan na tanong ko. Demonic possession as in sapi? Medyo, pero minsan pakiramdam ko
Yung mga nagkakaganyan lang ay yung mga taong malapit ng mabaliw, kaya siguro hindi rin ako masyadong naniniwala sa ganun, sagot naman niya. Hindi na lamang ako kumibo noon kasi mukhang hindi nga mapaniwalain si Grace sa mga ganung bagay. May ganong tao naman talaga, Papa Dudut, hindi natin sila mapipilit na paniwalaan ng bagay na alam at nararamdaman nating totoo. Pagbalik ko ng classroom noon ay nagulat ako sa nagkakagulong mga estudyante ko. Anong nangyayari? Gulat na tanong ko. Ma'am, si Alexa po nagwawala. Para po siyang sinasapian ng masamang espiritu. Takot na sagot naman ni Cecil. Nasa gitna ng classroom si Alexa, nakahiga sa sahig at naglalaway habang sumisigaw. Mukha siyang may rabies sa katawan na nagwawala dahil sa pagkabaliw. Tumawag kayo ng guard, dali! Utos ko bago kaagad na umalis si Cecil. Anong nangyayari dito? Bakit ang ingay? Diyos ko, anong nangyayari kay Alexa? Takot na tanong ng bagong dating na si Grace. Hindi ko alam, bigla na lang siyang nagkaganyan, naguguluhang sagot ko. Pinapaalis ko muna ang ibang estudyante nang biglang saktan ni Alexa ang sarili niya. Sinuntok niya ang mukha niya, sinampal, kinagat ang sariling braso habang walang tigil pa rin sa pagwawala at paglalaway. Doon ako nagpatulong kay Grace na hawakan ang kamay at mga paa ni Alexa para mapigilan ang pananakit na ginagawa niya sa kanyang sarili. Mabuti pa ay magdasal tayo, suhestyon ni Grace. Nagsimula na kaming magdasal habang malakas na tumatawa si Alexa. At bago pa namin matapos ang dasal ay sinabayan na kami ni Alexa sa nakakakilabot niyang boses. O bakit kayo huminto? At ikaw Grace, bakit bigla ka namang napadasal? Feeling mo ba ay papakinggan ka ng Diyos mo? Kinakausap mo lang naman siya kapag may kailangan ka, hindi ba? Madamot ka kaya hindi ka niya pinakikinggan. Sigaw ni Alexa na sinundan ng malakas na tawa. Nagulat kayo na kaya ko ring magdasal? Kaya ko kasi walang kwenta naman ang Diyos ninyo. Walang kwenta yan kasi hindi niya kayo kayang protektahan. Hindi ba yon ang palaging nasa isip mo, Beth? Palagi kang nagtatanong kung bakit bigla kang pinabayaan ng Diyos. Pinabayaan ka niya kasi wala ka ring kwenta. Kasi wala siyang pakialam sa inyong lahat. Parang papa mo na wala ring kwenta kasi iniwanan niya kayo ng mga kapatid mo. Ilang beses mo pa ngang pinagdasal na sana'y mamatay na siya, hindi ba? Bakit kasi hindi mo na lang gawin yon? Bakit hindi mo na lang patayin ang papa mo nang matapos na ang problema mo, Beth? Sigaw pa ni Alexa. Alexa, kumapit ka. Manalig ka sa Diyos at labanan mo ang kasamaan na yan. Umiiyak na wika ko. Walang Diyos, Beth. Dahil ako lang ang Diyos na makapangyarihan sa mundong ito. Ako lang ang Diyos ninyo. Sigaw pa ni Alexa. Muli akong nagdasal, Papa Dudut. Mas mataimtim hanggang sa bigla na lamang hinimatay si Alexa. Dinala kaagad namin siya sa klinik at ang sabi ng nurse ay nawalan na lamang siya ng malay. Tinawagan ko na rin noon ang nanay ni Alexa na kaagad namang pumunta sa school para sunduin ang bata at iuwi sa bahay nila. Nalaman ko, Papa Dudut, na pinaalbularyo na si Alexa ng mga magulang niya kasunod ng pagbebendisyon sa kanya ng isang pare. Ako naman ay pumunta sa simbahan at nangumpisal din ng mga kasalanan ko sa isang pare. Naiyak na nga ako habang nangungumpisal dahil pakaramdam ko ay ang napaka makasalanang kong tao. Pero pagkatapos ng pangungumpisal at pagdarasal ko ay nabawasan ang bigat na nararamdaman ko noon sa dibdib ko. Mula ng araw na yon ay hindi na ako binangungot pa, Papa Dudut. May 2 linggo rin ang nakalipas bago muling nakapasok si Alexa sa klase ko. Malaki ang ipinayat niya pero nakita ko na magaan ang pakiramdam niya. Nang makausap ko siya ng sarili na ay sinabi niya sa akin na hindi na siya dinadalaw pa ng babaeng kamukha niya na may sungay. Hindi na rin siya binabangungot kaya kahit papaano ay hindi na mabigat ang nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Siguro ay kailangan lang din talaga naming magsisi sa mga nagawa naming pagkakamali sa ibang tao pati na rin sa sarili namin.
Hindi nagtagal, Papa Dudut, ay nagkaayos na rin kami ng papa ko at naibigay ko na sa kanya ang kapatawaran na hinihingi niya sa akin dahil sa pag-iwan niya sa amin ng mama at ng mga kapatid ko. Humingi rin ako ng tawad sa kanya dahil sa pagiging matigas ng puso ko. Hindi man kami nabuong muli, at least ay wala na akong galit pa na nararamdaman para sa kanya. Salamat po sa pagpili at pagbabasa ng aking sulat at sana po ay nakapag-iwan ang kwento ko ng aral na palagi tayong maniwala sa kapangyarihan ng Diyos na nasa itaas. Kailanman ay hindi niya tayo pababayaan at palagi niya tayong poprotektahan sa lahat ng oras. Lubos na gumagalang, Beth. Maraming salamat, Beth, sa pagsuporta at pagsulat mo dito sa aking YouTube channel. Marami talagang pangyayari sa ating buhay ang mahirap ipaliwanag, hindi lamang sa usaping kababalaghan, kung hindi pati na rin sa mabibigat na pagsubok na dumarating sa buhay natin. Palagi nating naririnig na lahat ng yon ay may kadahilanan. Hanggang sa mapatanong tayo kung hanggang kailan ba natin dapat hintayin na maintindihan ang dahilan na yon. Hindi naman talaga natin kailangan na maghintay ng matagal. Dahil minsan, nasa harapan na po natin ang kasagutan pero hindi lamang natin iniintindi ang ibig sabihin. Mga ka-online, palagi rin natin tatandaan na ang pagdarasal ay dapat na ginagawa ng taimtim at babanggitin lamang ng mga labi natin ng may paniniwala sa poong may kapal. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Hanapin din po ang aking second channel, ang Papa Dudut Vlogs. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.